Naririto tayo upang ipagdiwang ang Pasko. Masayang nagkakasama kahit malayo sa pamilya, ngunit tanong ko, para ano? Ano nga bang sambit ng puso mo tuwing sasapit ang Pasko? Ano nga bang larawang ginuguhit ng isip mo sa tuwing naririnig mo ang mga salitang, "Merry Christmas, friend"? Kadalasan sa atin, ginugunita ang walang sintulad na Pasko sa ating lupang sinilangan. Dahil Paskong Pinoy, kahit saan ka mapadpad ay hinahanap-hanap ng mga pusong, aminin na natin, nalulumbay rin. Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng pagdiriwang na to? Ang kahulugan ba nito ay nasa listahan ng grocery para sa handaang ang ibig sabihin din ay ang pagkakasama-sama niyong magkakamag-anak? Hoops, sorry. Di nga pala tayo nakapagbakasyon sa Pilipinas. Hugot OFW nga pala ang mga peg. Ang iba dyan may hugot pa na. Mabuti pa ang Pasko, may ligaya. Ako, wala. O ang kahulugan ba nito ay nasa regalong matatanggap sa exchange gifts na pinagmanuhan yung magkaibigan, sabay set ng presyo kung magkakanong dapat bilhin, may panigurado pa ang di kasali ang gift wrapper sa halagang napagkasunduan. O nandun ba sa mga parol na nakasabit, sa Christmas string pinaghirapang lagyan ng ilaw at mga palamuti, sa lechong inihaw o sa makukulay na fireworks display? Ano nga ba sa'yo, kapatid, ang kahulugan ng Paskong sumapit? Aawit ka na lamang ba ng Pasko na sinta ko, wala akong Pasko dahil wala ka sa piling ko? O baka nakakalimutan mo ang tunay na bida ng okasyong to? Baka nakakalimutan mo hindi ikaw ang may kaarawan tuwing sumasapit ang Pasko? May Jesus na ipinanganak para lang bigyang buhay ka. May Emmanuel kang kasama kahit wala sa piling mo ang iyong sinta at nangungulila ka. At sa kabila ng lahat ng naiisip mong diwa ng Kapaskuhan ay siya lamang ang dapat mong pahalagahan. Na hindi ang mga regalo o masayang salo-salo ang dapat na maging sentro ng Pasko. Hindi rin ang pag-ibig na alay mo sa iyong giliw, hindi ang pagmamahalang meron kayong pamilya at magkaibigan ang dapat na lunduyan ng Paskong taon-taon mong inaabangan. Sa halip, alay ay dapat gunita, pasasalamat at pagsamba. Pagunita sa araw na isinilang ang sanggol na Kristo upang kapayapaan ay may pagkaloob sa iyo at sa lahat ng tao. Pasasalamat sa buhay na ibiniyaya mula sa kanyang kariktan at kadakilaan tungo sa iyong makasalanan at madungis na katauhan. At pagsamba sa natatanging pangalang banal at makapangyarihan na bagaman ikaw ay di karapat-dapat tinanggap ka at minahal at kailanman ay di ka kinalimutan. Daing ko, kapatid, ito ang kahulugan ng Pasko mo. Nabukod sa bigayan ng mga regalo, sa sayang hatid nitong ating salo-salo, at higit pa sa galak na inaawit ng iyong puso, ay lugod mong ihandog kay Kristo ang gunita, pasasalamat at pagsamba dahil siya lang at walang iba ang dapat na maging sentro ng Pasko at bawat segundo ng buhay mo. At ang pag-ibig na siyang himig ng damdamin ay dapat bunga ng buhay na ibiniyaya ng regalong inihandog niya nitong araw na ito na bumaba siya at isinilang para bigyan ka ng kalayaan at kaligtasan mula sa iyong kasalanan at kamatayan. At handugan ka ng isang buhay na walang hangganan. Uulitin ko, ano sa iyo, kapatid, ang kahulugan ng Paskong sumapit?